Naniniwala sa'yo, wala kang ipon. Meron kang ipon, sinunog mo lang. Kailang stick ka bang Marlboro sa loob ng isang araw? Yung yosi ba nauubos mo sa loob ng isang araw? So ngayon mga kakotsbong no, once again. So ngayon pag-uusapan natin, ilang stick na Marlboro ang nauubos natin sa loob ng isang araw. Kasi marami tayong grupa natin na laging sinasabi na wala silang ipon, hindi sila makapagsimula na magnegosyo, na hindi daw para sa kanila yung opportunity na nakikita nila. Kasi nga po wala silang paraan paano magsimula, wala silang maisip na paraan paano makahanap ng pangpuhunan para magsimulang magnegosyo kahit may trabaho kasi nga po tapos sila. So ngayon pag-usapan natin yan, let's go. So ngayon kung isa ka sa nagyoyosi ng Marlboro, ilang stick ang naubos mo sa loob ng isang araw? Sabihin na lang natin sa loob ng isang araw or 24 hours, nakaubos ka ng 7 sticks. 7 stick. So magkano ba ngayon ang stick na Marlboro? Sabihin na lang natin tig 10. So alam ko sa mga takbo boys, tag 12 or 11 pesos yan. So ngayon sabihin lang natin tig 10 ang isang stick na Marlboro. Sa loob ng isang araw, that is mag-minimum lang tayo ng 7. That is 24 hours. Sa loob ng isang araw, gumastos ka ng 70 pesos. Garilyo mo lang. So ngayon, kung i-times natin siya sa loob ng 7 days, that is 490 pesos sa loob ng isang linggo. So meaning, imaginein mo, napakalaki ng ginastos mo sa sigarilyo mo lang na sa loob ng isang linggo, 490 pesos ka, napakalaking bagay na yon. So what if kung i-divide natin, ay i-times natin sa loob ng isang buwan, 2 weeks. So 490 times 4 is 1960. Sa loob lamang ng isang buwan yun. So, 1960 pesos ang gastos mo sa Marlboro mo, pagyoyosi mo. What if, kung i-times natin sa loob ng isang taon, 1960, i-times natin, that is 12 months, so ang total cost mo sa sigarilyo mo lang, that is 23,000. Almost 23,000. Nasa 23,520, I think, nandyan yan. So, imagine mo, Marlboro pa lang yun. Sigarilyo mo pa lang yun. If yung tropa mo, nagsindi ka ngayon ng Marlboro, tapos nakita ka ng tropa mo, dalawa hingian. So, 30 pesos na kagad yun. Kaya no wonder, hindi mo pwedeng idahilan na wala kang pera. Meron kang pera. Sinunog mo nga lang. Alam mo, ang pagyoyosin natin, pwede tayo magpagpatayo ng bahay. Siya? Imaginein mo sa loob ng isang taon, sabihin na lang natin gumastos ka ng 23,000. So ngayon, ilang taon ka na nagyoyosi ngayon? Marlboro. Okay? Sabihin na lang natin 10 taon. Sa loob ng 10 taon, diba ita-times natin ang 23,000 per year. So I think nasa 235,000 pesos sa loob ng 10 taon yung ginastos mo sa pagyoyosi mo. So imagine mo kung inipon mo yun. Inipon mo lang sa inipon, hinayaan mo lang. So may bahay ka na. Yung pangarap mong bahay sa province, napatayo mo na. Magkano ba ngayon yung hollow blocks? Diba mura lang pag sa province? Mura lang din ang lupa doon. So meaning, ang ginagastos natin sa pagyoyosi natin, pwede pala yan makabuo ng pangarap. Kaya, ngayon, kung meron kang pangarap, magkabahay ka, or ano man yung achievement na gusto mo, tapos, nagyoyosi ka, hindi na yun sa'yo, kaibigan na. Gusto mo siyang itigil at meron kang goal sa sarili mo na ma-achieve mo, pwede mo i-sacrifice ang pagyoyosi mo. Kasi ako, matagal rin akong nagyoyosi. Na-realize ko lang talaga na ngayon pamahal ng pamahal yung sigarilyo. Pero yung mga tao hindi naman nagreklamo, nagmahal ang sigarilyo, nagmahal yung Red Horse. Pero yung mga tao ngayon, nagrereklamo sa presidente na nagmahal ang bigas. Pero hindi sila nagrereklamo, nagmahal ang sigarilyo. Bakit? Bisyo kasi yun. Masarap. Di ba? Kaya, nawa ko tong video na ito para sa ating mga tropa na nagyoyosi na gustong magsimulang magnegosyo, 10,000 puhunan, 5,000 ang puhunan, tapos nasa minimum kahirap ka makabuklod ng 5,000, 10,000, pwede mo siya muna ipagsamantala, isacrifice yung pagyoyosi mo para sa ganon, makapagsimula ka sa negosyo na gusto mo. At the same time, pwede mo nang forever iwan yung sigarilyo. Kasi tandaan natin, kahit gano natin kalakas magyosi, walang benefits dyan. Magandang idudulot sa ating pamilya. So ano yung magiging benefit sa'yo pag tanda mo habang nagyoyosi ka? Magkasakit ka. Magkasakit ka sa baga. So yun yung dinudulot ng pagyoyosi. So, mas maganda kung talagang willing kang magkaroon ng achievement, makapagsimula ng panibagong buhay, pwede mo siyang isacrifice ang pagyoyosi mo. Para sa ganon, matulungan mo din yung sarili mo, makapag-improve, makapagsimulang magnegosyo, kung ano man yung negosyo na gusto mong simulan. Traditional man yan, online man yan, MLM man yan, depende sa'yo kung anong best fit para sa'yo. Okay?